Si Putin ay nabubuhay sa takot. Baka hindi nyo napapansin habang desperadong ipinapakita ni Putin ang kapangyarihan niya sa mundo. Alam niyang talo na sila sa digmaan sa Ukraine. Alam din niya na may paparating na mapanirang bagay na di maiiwasan. Ito ang matindi. Hindi Ukraine ang tinutukoy doon. Mas natatakot na ngayon si Putin sa sarili niyang mga tao at marahil pati sa sarili niyang hukbo kaysa sa digmaang siya mismo ang nagsimula. Malapit nang magsimula ang kakaibang digmaan dahil si Putin ay naghahanda ng labanan ang Russia. Kahit parang baliw pakinggan, maraming senyales na naghahanda si Putin para sa mas malaking digmaan sa loob ng Russia kaysa sa panalo sa Ukraine. Susuriin natin ang mga palatandaang iyon sa buong video, kaya siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo. Pero ang pinakamalaking senyales na unti-unti nang nilalamon si Putin ng sarili niyang paranoia at kagustuhang manatili sa kapangyarihan sa kahit anong paraan ay makikita sa nangyayari ngayon sa Rosgvardia. Dumarami at lumalakas ang Rosgvardia na nagpapakita ng kahinaan ni Putin. Para maintindihan kung bakit, kailangan mong malaman ng kaunti tungkol sa kung ano talaga ang Rosgvardia. Ang organisasyong ito ay ang pambansang gwardya ng Russia at ito ang pinakamalaking panloob na puwersa ng seguridad na mayroon ang bansa at mas mahalaga, si Putin. Si Putin ang nagtatag ng unit noong 2016 at matagal nang malawak ang tungkulin at yaman ng grupo bago pa ang pinakahuling pagbabago ni Putin. Isipin mo ang Rosgvardia na gaya ng Schutzstaffel o SS ni Adolf Hitler. Parehong ang Rosgvardia at SS ay mga pangkat ng proteksyon na nilikha para bantayan ang kanilang pinuno. Sila ay nagsisilbing mga bodyguard at gumagawa ng lahat ng maruruming gawain na kailangang gawin sa loob ng kanilang sariling bansa. Habang abala ang militar sa labas ng bansa, ang Rosgvardia at dating SS ang nagpapanatili ng seguridad sa loob na nagpoprotekta sa posisyon ng pinunong nagtatag sa kanila. Nakita natin ang nangyari kay Hitler noong dekada 40 at ang mga kamakailang pagbabago ni Putin sa Rosgvardia ay nagpapakita na siya ay nagiging kasing paranoid ng leader ng Nazi habang sinusubukan niyang panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Ayon kay William James Dixon, Senior Associate Fellow sa Royal United Services Institute. Noong Pebrero 20, iniulat ng Kiev Post na pinapalakas ni Putin ang Rosgvardia bilang paralel na estruktura na magagamit niya sa labanan sa Ukraine at bilang proteksyon laban sa banta sa loob ng Russia. Ito ay palaging gawain ng Rosgvardia sa maraming paraan. Ang nakikita natin ngayon ay ang lalo pang pag-unlad ng grupong iyon tungo sa kung ano lamang ang maaaring ituring na personal na hukbo ni Putin. Ang Rosgvardia ay kumikilos na lampas sa kontrol ng Defense Ministry ng Russia, kaya mas makapangyarihan ito sa paggawa ng desisyon kaysa sa mismong namamahala sa pananakop ni Putin sa Ukraine. Dahil sa utos mula sa Kremlin na pinangunahan ni Putin, pinalakas na ngayon ang Rosgvardia at si Direktor Viktor Zolotov ay mananagot na lamang kay Putin. Pero bakit niya ito ginagawa? Bakit gagawa si Putin ng sarili niyang hukbo kung ang militar ng Russia ay nakikipaglaban at namamatay na sa napakaraming bilang sa Ukraine? Ibinigay na namin ang sagot sa pamamagitan ng pagtatanong. Alam ni Putin na naging mapaminsala ang digmaang ito para sa kanyang bansa sa mga paraang ipapaliwanag pa namin mamaya sa video. At ngayon, gaya ng paliwanag ni Dixon, nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip ni Putin. Alam ng presidente ng Rusya na talo siya sa digmaang sinimulan niya. Oo, tuloy pa rin ang labanan at mabagal ang pag-usad ng Rusya. Pinakabagal simula pa noong unang digmaang pandaigdig, pero may galaw pa rin. Gayunpaman, ang dapat sanay version ng Blitzkrieg ng Rusya ay nauwi sa isang labanan na tumagal ng ilang taon at wala pang palatandaan na matatapos na. Alam ni Putin na pagod na ang kanyang mga tao at humihina ang suporta sa pananakop. Ayon kay Dixon, ang pagpapatibay sa Rosgvardia ay senyales na pinoprotektahan ni Putin ang sarili mula sa kaguluhan ng publiko at galit ng mga elite. Iba na ang Rosgvardia ngayon kaysa noong itinatag ito ni Putin. Ayon kay Dixon, imbes na panloob na istruktura ng kapulisan, naging parang Islamic Revolutionary Guard Corps na ito, isang praetoryanong puwersa para protektahan ang rehimen. Sa kaso ng National Guard ni Putin, bumubuo na sila ngayon ng mga espesyal na unit na may kasamang tank formation. Hindi ito ang ginagamit ng isang leader para sa panloob na seguridad. Ito ang binubuo nila kapag alam nilang paparating na ang mga bunga ng kanilang mga ginawa at kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya para mapanatili ang kontrol. At alam ni Putin na paparating na ang mga bunga ng kanyang mga ginawa. Lahat ng pressure na kinakaharap ngayon ng Russia mula sa kabiguan ng pananakop sa Ukraine hanggang sa matinding pressure sa ekonomiya na dulot ng mga parusa ay ngayon ay umaabot na sa sukdulan. May mga tanong na lumalabas ukol sa kahinaan ng rehimen ni Putin
marahil ngayon lang mula nang siya'y maupo. Iba-iba ang opinyon, pero wala pang sapat na lakas para pabagsakin si Putin, lalo na sa usaping ekonomiya. Ayon sa The Globalist, may hidwaan sa pagitan ni Putin at ng mga elitistang iniluklok niya sa kapangyarihan. Maaaring magkunwari silang sumusuporta sa digmaan sa Ukraine at kumikita rito, ngunit ayon sa The Globalist, nais nilang matapos ang labanan dahil ang interes nilang kumita pa ay taliwas sa makabayan at makasariling layunin ni Putin na gawing isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa ang Russia, pati na rin ang sarili niya. Alam ni Putin na nagbabago na ang suporta at paparating na ito. Ang nangyayari sa Rosgvardia ay patunay na nangingibabaw na kay Putin ang paranoia niya tungkol sa susunod na mangyayari. Kahit matapos o magpatuloy pa ang digmaan, ang pagbuo ng pambansang puwersa ng seguridad bilang militar sa Rusya ay sapat ng senyales ng pag-aalala ni Putin. Ang pagiging hiwalay ng Rosgvardia sa Ministry of Defense ng Rusya ay nagdudulot ng problema. Ayon kay Dixon, ang Rosgvardia ay nagdudulot ng mas malalim na pagkakabaha-bahagi, nagpapahirap sa pagpili ng leader, at pagtatangkang ituon ang kapangyarihan ng Rusya sa isang 73 taong gulang na malamang hindi natatagal sa posisyon. Ang ginawa ni Putin ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan maraming sentro ng kapangyarihan ang mag-aagawan sa pamumuno ng Rusya kahit matagal na siyang wala. Si Putin mismo ay nagbanggit na noon tungkol sa usapin ng pagpili ng susunod na leader. Noong Mayo 2025 iniulat ng New Voice of Ukraine ang tungkol sa dokumentaryong Ruso na Russia, Kremlin, Putin, 25 taon. Si Putin mismo ay nakuhanan ng video na nagsasabing dapat may lumitaw na isang tao o mas maganda pa, ilan, upang may pagpipilian ang mga tao na maaaring pagkatiwalaan ng mga mamamayan ng bansa. Isantabi muna natin kung gaano katawa-tawa ang pahayag na yan para sa isang autokratang halos diktador na. Ang malinaw dito, kasinungalingan ito. Hindi mahalaga kay Putin ang kahalili. Sarili lang niya ang importante. Ang pagpapalakas ng Rosgvardia ay isa sa mga senyales na ayaw ni Putin pakawalan ang kapangyarihan kahit humihina na ang kontrol niya. Naghahanda si Putin para sa isang laban. O mas tama, sinusubukan niyang protektahan ang sarili niya mula sa hindi maiiwasang pagbagsak ng rehimen na ginugol niya ng 25 taon sa pagbuo. Tatalakayin pa natin iyan at iba pang palatandaan ng takot ni Putin sa paparating na mapanirang puwersa mamaya. Pero bago natin gawin iyon, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Ngayon, ang rehimen ni Putin. Ano ang nakikita natin sa pagpapalakas ng Rosgvardia? Sabi ng military analyst at YouTube creator na si Paul Warburg, ito at iba pang palatandaan na pag-uusapan natin ay sintomas ng pagbagsak ng isang rehimen. Ginagawa ito ni Putin upang kontrolin ang panloob na naratibo ng Russia habang pinapanatili ang imahe bilang matatag na leader ng politika. Kahit na gumuguho na ang kanyang pagsakop sa Ukraine, kailangan lang nating balikan ang nakaraan para maintindihan ang paranoid na kasalukuyan ni Putin. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan sa mga huling araw ng mga autoritaryanong rehimen, madalas na parang pinakamalakas ang mga rehimen na iyon at mas kumpiyansa ang kanilang mga salita kaysa noong simula. Sabi ni Warburg tungkol sa nakikita natin kay Putin ngayon, ngunit ang lakas na ito ay isang usok lamang. Isang ilusyon na nilikha ng isang nabibigong diktador na alam na humihina na ang kanyang kapangyarihan at nabunyag na ang kanyang mga kahinaan. Hindi lang sa buong mundo, kundi pati na rin sa mga tao sa loob ng sarili niyang bansa na sinusubukan niyang kontrolin. Huwag mong tingnan ang mga salita, paliwanag ni Warburg. Tingnan mo ang mga gawa. At sa ngayon, maraming mga hakbang na ginagawa ni Putin na siguradong palatandaan na bumabagsak na ang rehimeng kanyang nilikha. Ang pagtatangkang palakasin ang isang di umano'y pambansang puwersa ng seguridad tungo sa isang unit militar na kontrolado lamang ni Putin, ay isa lang sa mga palatandaang iyon. Isa pa ay mula sa mga kasalukuyang usapang pangkapayapaan. Mula nang simulan ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, ang pagpuwersa ng pagtatapos ng digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga usapang pangkapayapaan. Noong unang bahagi ng 2025, nakita natin na pareho lang ang laro ni Putin. Nagsasalita siya tungkol sa kagustuhang magkaroon ng kapayapaan habang gumagawa ng mga bagay na nagpapakita na wala talaga siyang balak tapusin ang digmaang siya mismo ang nagsimula. Sa madaling salita, tulad ng sabi ni Warburg, malaki ang salita ni Putin pero kabaligtaran ang kanyang kilos sa kanyang sinasabi. Noong Pebrero 11 matapos ang usapang pangkapayapaan, iniulat ng The Guardian ang mga pahayag nina Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at ng EU. Inakusahan ni Zelensky si Putin ng pagpapaliban sa negosasyon dahil ayaw ni Putin isuko ang matitinding kahilingan
na ibigay ng Ukraine ang teritoryo kapalit ng kapayapaan. Ayon sa EU, sinabi ng tagapagsalita para sa ugnayang panlabas na si Anwar Elanuni na patuloy naming nakikita ang walang tigil na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Ipinapakita nitong hindi pa handa ang Russia sa kapayapaan at wala pang konkretong senyales na seryoso silang makilahok dito. Ayon kay Warburg, hindi na raw nagpapanggap ang Russia na interesado sa kapayapaan. Ang talagang nakikita natin ay ang binanggit ni Warburg kanina. Matapang magsalita si Putin. Hinihiling ang pagsuko ng teritoryo ng Ukraine dahil alam niyang mas malapit na ang pagbagsak ng kanyang rehimen kaysa dati. Hindi pwedeng tumigil si Putin sa Ukraine dahil alam niyang may namumuong gulo sa loob ng bansa. Kaya ginagawa niya ang lahat para maantala ang hindi maiiwasan. Ipapaliwanag namin kung bakit paranoid si Putin sa nalalapit na labanan sa Russia sa dulo ng video, kaya manatiling nanonood para malaman pa. Gayunpaman, sa ngayon, ang mga pahayag ni Putin ng lakas sa mga negosasyon para sa kapayapaan ay hindi tumutugma sa mga aksyon na ginagawa niya mismo sa Russia. Pinalalakas ang Rosgvardia para magamit ni Putin bilang konkretong puwersa sa pagkontrol ng mga kwento tungkol sa kanya, lalo na kung mag-alsa ang mga Ruso o sundalo. Gayunpaman, gumawa si Putin ng mas direktang hakbang na malinaw na desperado siyang kontrolin ang mensaheng umiikot sa Kremlin. Isang malawakang paghihigpit sa mass media ang isinasagawa ngayon sa Russia, at lahat ng ito ay idinisenyo upang patahimikin ang paranoia ni Putin. Kasabay nito, habang ginagawa ito ng Russia sa pamamagitan ng kanilang mga salita at nagpapakita ng lakas sa kanilang mga salita. Sinabi ni Warburg tungkol sa pagtanggi ni Putin na seryosong makipag-usap para sa kapayapaan, na ang Russia ay may pinakamalaking paghihigpit sa media sa kasaysayan ng Russia. Ayon kay Warburg, hindi pa natin nakita ang ganitong kalawak na paghihigpit mula pa noong panahon ng Soviet na siguradong ikatutuwa ni Joseph Stalin. Sa mga nakaraang linggo, hinarangan ni Putin ang WhatsApp at Telegram sa Russia. Partikular na masakit ang huli para sa mga karaniwang Ruso at sundalo sa digmaan sa Ukraine. Para sa karamihan ng mga Ruso, nawala ang access nila sa bukas na plataporma ng komunikasyon na ginagamit ng halos 85% ng mga Ruso edad 12 hanggang 24. Iyan ay isang napakalaking bahagi ng mas batang populasyon ng mga Ruso na nawawalan ng access sa balita na nagmumula sa mga pinagmumulan bukod sa mga aprobado ng Kremlin. At iyan ang punto para kay Putin. Ayaw niyang may sino man sa Russia na magkaroon ng malalaking ideya tungkol sa pagpapatalsik sa kanya, lalo na ang mga kabataan na may potensyal, kahit gaano pa ito kaimposible tingnan, na mag-organisa bilang isang puwersang lumalaban habang sila ay nasa kanilang pisikal na kasiglahan. Noong Pebrero 20, lalo pang pinatindi ni Putin ang kanyang mga aksyon. Pinili ng Pangulo ng Russia ang petsang iyon para lagdaan ang bagong batas na naguutos sa mga telecom operator na putulin ang komunikasyon kung kailangan ng Federal Security Service o FSB. Kailangang putulin ng mga operator ang access sa internet para sa mga tao sa mga rehiyon kung saan nakakaranas ng banta ng terorismo ang Russia, na sa madaling salita ay gusto ni Putin na tiyakin na walang paraan para makipag-ugnayan ang sino man sa Russia sa labas ng bansa kapag inatake ng Ukraine ang isang oil refinery o pasilidad militar. Tungkol ito sa pagkontrol ng kwento. Sa desperasyon ni Putin, nakikita natin ang huling paghihingalo ng leader na alam niyang kaunti na lang oras niya. Kahit nakakasama ito sa mga tao ng Russia, ang pagpapatigil ni Putin sa komunikasyon, lalo na ang Telegram, ay parang sinabotahe niya rin ang sarili niyang militar. Ayon sa TVP World, nagdulot ng matinding reaksyon sa Russia ang paghigpit ng Kremlin sa Telegram. Para sa militar, ang pagkawala ng app ay pagkawala rin ng platapormang gamit ng mga sundalo sa pag-organisa ng atake at komunikasyon sa harapan. Ayon kay Warburg, pinayagan ng Telegram ang mga sundalong Ruso na mabilis magbahagi ng larawan at video para agad makaresponde sa labanan. Mahalaga ito sa Russian drone operators dahil mas mabilis nilang natutukoy ang mga target. Sa ibang bahagi ng front, ginagamit sana ng mga sundalong Ruso ang Telegram para idokumento ang mga kuta ng Ukraine at mag-organisa ng pag-atake sa mga posisyon ng mga Ukranyano. Lahat ng iyon ay nawala na ngayon. Hindi nagkataon na pinalalakas ni Putin ang panloob na seguridad habang sinasabotahe ang sarili niyang hukbo. At walang duda, alam ni Putin ng eksakto ang ginagawa niya sa militar ng Rusya sa pamamagitan ng pagpigil sa Telegram. Ayon kay Warburg, kapag sinira ng autoritarian na bansa ang bisa ng kanilang militar para kontrolin ang naratibo,
Nagpapakita ito ng pagbabago sa pag-iisip ng diktador. Sabi rin ni Dixon na mas mahalaga na ngayon kay Putin ang kontrol sa impormasyon kaysa manalo sa digmaan. Tulad ng binanggit niya sa pagpapalakas ng Rosgvardia. Tuloy-tuloy ang pananakop ni Putin sa Ukraine para maiwasan ang hindi maiiwasan. Kinakaharap niya ngayon ang digmaan matapos bumagsak ang kanyang kapangyarihan sa patronahe. Ang mga diktador tulad ni Putin ay nananatili sa kapangyarihan, hindi dahil sa suporta ng tao, kundi dahil nililikha nila ang tinatawag ng Engelsberg ideas na mga tao ng diktador. Karaniwan, 2 hanggang 20% lang ng populasyon ang bumubuo ng minorya. Pero sapat na ito para manatili sa kapangyarihan ang isang diktador. Halimbawa, matagal nang hawak ni Putin ang militar ng Russia dahil siya ang nagbibigay ng promosyon. Pinapayagan niya ang korupsyon na nagbibigay daan sa mga opisyal at mga mataas na opisyal na kumita ng pera. Sabi ng Engelsberg ideas, ang serbisyong publiko ay nagmumukhang regalo mula sa diktador. Ganito lang ang sistema habang may pera at kapangyarihang maibibigay sa mga gustong kontrolin ng diktador. Nauubos na ito kay Putin. Alam niya ito, kaya naman pilit niyang kinokontrol ngayon ang panloob na kwento sa loob ng Rusya. Naiintindihan ni Putin na siya ang lumikha ng isang nakakatakot na kalagayan para sa Rusya, sa kasalukuyang kalagayan ng bansa at sa mga haharapin nito sa hinaharap. Matagal nang nabigo ang malalaking plano ni Putin para magtagumpay sa Ukraine. Hindi magiging makabagong katumbas ng mga dakilang Tsar si Putin dahil ang napatunayan niya sa Ukraine ay ang sarili niyang kakulangan, kahit manalo pa ang Rusya. Ang tagumpay na iyon, kung dumating man, ay mas higit ang nawala sa Rusya kaysa inaasahan ng kahit sino. Iyan ang katotohanan. Pinalala pa ng hindi alam ni Putin ang gagawin sa nagbabalik na hukbo ng daan-daang libong marahas na sundalo. Kaya nagkakaroon ng mga problemang nakikita natin ngayon. Alam ni Putin na paparating ang isang digmaan para mapanatili ang kapangyarihan niya sa sarili niyang bansa. Kaya ang pagsasara ng komunikasyon at pagtatayo ng sarili niyang pribadong hukbo ay para protektahan ang sarili niya laban sa posibilidad na mag-alsa ang mga tao ng Rusya at marahil pati na rin ang kanilang militar. Ipinunto iyan ni Rand sa artikulo ni John Tefft noong Pebrero 20, kung saan tinukoy ang mga problemang nilikha ni Putin sa Rusya. Bumababa ang populasyon ng bansa na hindi natutulungan ng digmaan. Ayon sa UN, magkakaroon ang Rusya ng 74 hanggang 112 milyong tao pagsapit ng 2,000 at 100 mas mababa kumpara sa 146 na milyon na mayroon ito ngayon. Ayon kay Tefft, mahigpit pa rin kinokontrol ang civil society at oposisyon sa Rusya at walang solusyon si Putin sa issue ng mga nagbabalik na sundalo. Ayon kay Tefft, halos 8,000 veteranong Ruso ang nahatulan sa krimeng sibil mula nang makauwi sila. Nasa 900 ang sangkot sa marahas na krimen na nagdulot ng hindi bababa sa 400 at 23 namatay. Ito ay isang maliit na larawan ng kung ano ang pinaniniwalaan ni Putin na maaari niyang harapin sa hinaharap, kung saan ang kanyang digmaan ay mas lalong nagpapahina sa Rusya kaysa dati. Isipin mong daan-daang libong galit na sundalong bumalik sa bayan, lupaypay at mas diktatorial kaysa dati. Para itong bariles ng pulbura kapag napansin ng mga sundalo at tao na walang naidulot na kabutihan ang digmaang sinimulan ni Putin. Ang galit na yan ang pangunahing sangkap para sumiklab ang isang digmaang sibil. Isang digmaan kung saan nag-aaklas laban kay Putin ang mga taong gusto niyang kontrolin. Kahit anong gawin ni Putin para pigilan ang kaguluhan, sinusunod lang niya ang gabay ng mga diktador bago bumagsak. Mas mahigpit na kontrol at panunupil. Sabotahe laban sa militar na halos nawalan na ng 1.26 na milyong tao dahil sa digmaan sa Ukraine. Mas gusto ni Putin manatili sa kapangyarihan kahit masira ang bansa kaysa isuko ito para sa mas magandang kinabukasan. Paglakas ng Rosgvardia. Senyales na inilipat na ni Putin ang kanyang atensyon sa bagong kaaway. Hindi Ukraine ang kaaway, kundi mismong Russia. Dapat mag-alsa ang Russia laban kay Putin, kundi ay siglo ng pagkawasak ang kakaharapin nila. Nalalagay sa panganib ang kinabukasan ng bansa habang nababawasan ang mga sundalo ng Russia at humaharap ito sa krisis sa populasyon na mumulto sa bansa dahil kay Putin. Alamin pa ang iba sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa desperadong pagtatangka ng paranoid na si Putin na manatili sa kapangyarihan. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.